It's God magic, problem solved. Yung New Testament naman, mga 50 years in the making at sinulat mga 50 to 100 years after mamatay ni Jesus. Yung collection at yung compilation ang matagal. Nung time na yun, mas matimbang ang oral tradition or yung word of mouth or yung pasa-pasang kwento ng mga istorya tungkol kay Jesus. Merong mga sinasabi na kasulatan na nung panahon na yun, nung first century, gaya ng Science Gospels, Paul's Epistles, Clement of Rome, or Papayas na sinasabi nila na mga pinanggalingan daw ng mga unang kasulatan. Ang problema, wala tayo ng mga original na kopya ng mga kasulatan na to at wala ring malinaw na source kung saan galing kung meron man. At ewan ko kung kilala nyo si Mark Yon of Sinope. Nabuhay siya around 100 years after mamatay ni Jesus at anak siya ng isang bishop. Nabad trip yung simbahan sa kanya kasi gusto niya alisin yung Old Testament. Wala pang official na Old Testament noon pero sabi niya masyado raw brutal yung mga kwento ng Old Testament. Actually, tama naman siya doon. Kahit ngayon, di ba? Maraming Christians ang hindi natutuwa sa mga nakasulat sa Old Testament. Yung iba sa kanila, deep inside, tingin ko iniisip na mas okay sana kung wala yung Old Testament na puro violence. Pero syempre, paano ko nga naman magkakaroon ng Messiah kung walang propesiya sa Old Testament na darating ang Messiah? Sabi din nitong si Mark Yon na hindi raw tao si Jesus. Wala din daw hell. Sabi niya dalawa din daw ang God. Isang evil God ng Old Testament at yung mabait na God. Kaya sabi ng simbahan sa kanya ay buisit ka, basag trip ka. Kaya't in-expel siya ng simbahan. Pero ang isang malupit na ginawa nitong si Mark Yon ay gumawa siya ng masasabing unang-unang canon or kasulatan. 10 epistles, isang gospel. Yung epistles ay mga sulat. Sa Bible, yung mga sulat yan ng mga apostles or letter for an apostle ang tawag dyan. Pero inalis niya yung mga Old Testament ideas. Yung mga kasulatan na yan ni Mark Yon ay makukonsider na unang New Testament. Pero wala pa ding official na Bible. Natural, hindi natuwa yung mga leader ng simbahan noon. Tapos dumuan ng ilang century ng pagsusulat ng mga church ng kanya-kanyang doktrina at gospels. Nagkaroon din ng mga forgery na tinatawag, fake documents, mga peke na kasulatan. Sobrang dami niyan na mismong si Paul sa isang kasulatan niya, merong nakalagay na sa Tagalog, ako to. Hindi ito peke. I mean, paano mo malalaman na ang sumulat noon ay mismong tao na yon at hindi yun fake? Meron ding mga gospels na hindi nasama. Sa final version, kagaya ng Gospel of Peter na sinabi na tao lang daw si Jesus. Meron ding Acts of Paul at meron ding Secret Gospel ni Mark at iba pa. Meron ding mga bagong idea na kagaya ng Trinity, 3 katauhan ng Father, ng Son, and the Holy Spirit na wala naman noon. May iba't iba din na nag-declare na ang kasulatan nila ang official na New Testament. Noong una, wala yung Revelation, na dineclare na meron na daw. Nagkaroon ng Council of Florence noong 1400 at Council of Trent noong 1500. This is 15 centuries after mamatay si Jesus. At hanggang ngayon, pinagtatalunan pa din yung kung authentic, kung kompleto, or kung totoo nga ba ang mga nakasulat sa Bible. Sa ngayon, meron tayong KJV, NIV, NASB, ALT, iba't ibang mga versions ng Bible. Depende sa pinanggalingan. In short, ang daming pinagdaanan na pasa-pasang bukang bibig na kwento, mga unang kasulatan na wala tayong original na kopya, iba't ibang translation hanggang sa pinagpilian at pinagtalunan at mga napolitika na doktrina at gospels. Pagpalagay na natin na ang Bible ay salita nga galing mismo sa bibig ni God. Bilang tao sa panahon ngayon, paano natin malalaman kung tama pa rin ba ang salitang nababasa natin sa Biblia sa punto na to? May paraan ba? Paano yung ibang holy books na nagsasabi na salita din daw sila ng God? Sobrang hirap na tanong nito na merong mga kurso at may mga tao na naglaan ng buong buhay nila para pag-aralan ang history at ang kasulatan ng Bible. Ang problema, kahit mga mismong Bible scholars, mga experts, pastors at mga pare na buong buhay nila nag-aral nito, hindi sila magkasundo-sundo sa interpretation ng mensahe ng Biblia. Bakit ganun? Meron din nagtanong sa akin dati, bakit daw sa science, hindi din naman daw magkasundo-sundo ang lahat ng mga scientists sa mga findings, bakit daw doon hindi daw ako nagrereklamo? Sabi ko, pa, hindi naman nagsasabi ang science na perfect being siya or all-powerful or all-knowing ang science Extraordinary claims requires extraordinary evidence. Pag sinabi niyong malupit yan, patunayan niyong malupit yan, hindi puro salita or imaginary proofs lang. Tandaan nyo guys, wala pa tayo sa content or sa actual na nakasulat sa Bible. Nandito pa lang tayo sa konting history nito. Pinaikli ko pa yan. Pero dito pa lang makikita nyo na yung problema sa pinaka-importanting libro dapat sa history ng mundo. Sa ilalim ng mga pahina, may mga lihim na natatago. Mga kwentong